Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Kaya ngayon, malalaman natin kung ano talagang dahilan kung bakit nade-develop ang scoliosis. Kung interesado ka sa scoliosis, alam mo na karamihan sa mga kaso ng scoliosis ay yung may arko na ang tuktok ay nakaturo sa kanang bahagi. Kung titingnan natin ang taong ito mula sa likod, nakatalikod siya sa atin at lumingon siya pabalik, nakatingin. Tinawag natin siya, Hoy. Inikot niya ang ulo niya. Ibig sabihin, ito ay tanawin mula sa likod. Ito ang kanan, ito ang kaliwa. Heto ang anggulo. Ibig sabihin, ang tuktok ng arko ay nakaturo dito. Ngayon, ipapakita ko pa ng ganito. Tingnan ninyo. Ibig sabihin, ganitong klase ng scoliosis. Ganito, ganito, ganito. Ito ang pinakakaraniwan. Bakit ito ang pinakakaraniwan? Ano ang dahilan nito? Pero ito ay dahil sa kadalasan, ang kanang kamay natin ay mas masunurin kaysa sa kaliwa. Mahirap nating kontrolin ang kaliwa. Minsan gumagawa ito ng iba't ibang bagay kahit ayaw natin. Ang kanan ay sumusunod. Minsan kailangan pa nating pigilan ang kaliwa. At ano naman ang pagkakapareho ng karamihan sa mga tao? May koneksyon ba? Mas gamit natin ang kanang kamay at scoliosis ay madalas sa kanan. May relasyon nga ba o wala? Hanggang ngayon, pinagkatalunan pa rin ito ng lahat ng siyentipiko sa buong mundo. Nagsasagawa sila ng mga pag-aaral at sa wakas ay nalutas na ang palaisipan kung anong sanhi ng ganitong phenomenon. Narito ang sagot? Nandito mismo. Heto, nakikita nyo ba? Ito yon. Lalagyan ko ng pula. Ayan, para hindi malito. Ito ang kalamnan na ito, ang parisukat na kalamnan sa ibabang likod. Nasa baywang ito, mula sa ikalabindalawang tadyang pababa dito sa buto ng balakang at dito sa mga nakahalang na umbok na ito. Tatlong direksyon ng hibla meron ito. Ganito, ganito na pahilis, at ganito, para makasali siya sa iba't ibang galaw. At dalawang kalamnan dapat ay nagbabalans sa kanan at kaliwa. Ganito ang paniniwala noon. At may ilan pa rin na naniniwala hanggang ngayon. At kung halimbawa itong kalamnan na ito ay umiikli, at dito naman ay nagre-relax, magkakaroon ng pagkiling sa ganitong direksyon. Maaaring magdulot ito ng scoliosis. Pero anong kakulangan ng tsurang ito? Hindi nito isinasalang-alang na tayo ay gumagalaw, na may mga galaw pa rin tayong ginagawa sa buhay. At ano ang nangyayari? Bakit nabubuo ang anggulong ito? Ibig sabihin, ang talagang interesado tayo ay itong bahagi na ito dito. Itong bahagi na ito. Saan nanggaling ang anggulong ito? Saan ito nanggaling na? Ano ang nangyari kaya lumitaw ito? Bakit nandito ito? Sa lahat. Kahit sa mga walang scoliosis o problema sa postura, lahat ay napapaling dito. Dahil saan? Ang kwadradong kalamnan sa ibabang likod ang nakaapekto rito. Itong anggulo na ito. Ganito ang itsura niya dito. Siya ang may epekto dito. Pero paano? Tingnan mo. Dito siya naging maikli. Hinila niya. Pero kahit naging maikli siya, hindi nito magagawang lumikah ng ganitong anggulo. Dahil lang naging maikli siya. Halimbawa, gumagalaw ako. Kailangan kong bumaling dito. Kailangan kong abutin ng kamay ko kahit saan. Gumagawa ako ng pag-ikot kahit paano. Kahit habang naglalakad ako, may pag-ikot din na nangyayari. Ibig sabihin, itong galaw na ito ay nangyayari habang naglalakad. Lading umiikot ang balikat ko. Sa bawat hakbang, may sandaling nakatayo ako sa isang paa. Kapag may ganitong pag-ikot, mas matatag akong nakakatayo sa isang paa. Kung wala, madali akong matumba sa gilid. Nawawala ang balanse. At kung maikli ang aking kwadradong kalamnan sa ibabang likod, kapag ginawa ko ang ganitong pag-ikot, kapag pumiyit ako dito, hindi gagalaw ang bahaging ito. Dito naman, mga sa antas ng kung anong tadyang. Mga sa gitna ng dibdib na bahagi ng gulugod, nagkakaroon ng sobrang paggalaw. Dito,
At ang mga ibabang tadyang ay nagsisimulang hindi na gumalaw ng maayos. Dito mismo, kung saan ang tuktok na anggulong ito, minsan isang bertebra ang mas mataas o mas mababa, depende sa pagkakataon. Ang tuktok ng anggulong ito nagkakaroon ng sobrang paggalaw. At para kahit papaano, ibig sabihin, ang saklaw ng paggalaw mula dito, mula dito, mula dito, ay lumilipat dito. At dito na nagsisimulang mas gumalaw. At para makagalaw doon, Dahil hindi na ganang kalaki ang dami ng galaw, ibig sabihin, hindi na ang buong dibdib na bahagi ng gulugod ang gumagalaw, kundi itong parte na lang na ito. Dito, kung saan ito matatagpuan. Sobrang paggalaw dito. Nagkakaroon ng ganitong uri ng pagkiling, dito tayo kumikiling. Ibig sabihin, sa sandaling, igalaw ko ang aking kamay. Ayan, ginagalaw ko ang kamay ko. Pareho ang posisyon ng dalawang balikat ko. Ibig sabihin, makapantay halos ang dalawang balikat ko. kung maikli ang parisukat na kalamnan sa bawang, sa sandaling igalaw ko ang kamay ko, tumataas ang isang balikat. At ito namang isa ay bumababa. Ibig sabihin, kung maayos ang lahat, makapantay sila. Kung hindi magandang lagay, una ay magkakaroon ng ganitong pagkiling. Sa pagkiling na ito, lumalaki ang distansya dito sa pagitan ng mga tadyang para magawa ng kasukasuan na ito ang mas malawak na galaw. Kasi kailangan niyang gumalaw para sa lahat ng iba pa. At itong galaw na ito ay madalas mangyari. Kung kanan ang dominante mong kamay, Ibig sabihin, isang kuha, isang lagay. Lahat ng pangunahing galaw na ginagawa mo, mas madalas gamitin ang dominante mong kamay. At kasabay nito, palaging sobrang pagkiling na ito. Kaya kung basta na lang nating pipigilan ang paggalaw ng bahaging ito ng gulugod sa may dibdib, gamit ang mga paraan tulad ng corset, malilimitahan ang paggalaw ng bahaging ito ng gulugod. Pagkatapos, mas magiging aktibo pa ito sa paghinga, itong kalahati ng dibdib. Mas nagiging malikot kapag humihinga. Dito, sa bahaging ito. dahil sa bawat galaw natin, ang mga tadyang ay parang mas naglalapit sa isa't isa dito. Kaya mas mahirapan tayong huminga sa bahaging ito ng dibdib at magkakaroon pa ng sobrang paggalaw dito kahit habang humihinga. Kaya naman, halimbawa, may mga paraan ng paggamot sa scoliosis gamit ang mga corset. Nililimitahan nila ang paggalaw ng bahaging ito ng dibdib. Ibig sabihin, sinusubukan nilang ituwid ito ng pilit para lumaki ito ng tuwid. Pero mas maganda kung mapapabuti ang paggalaw ng dibdib sa bahaging ito. Dito, kailangang alisin ang pag-ikli ng lahat ng mga kalamnan sa pagitan ng mga tadyang. Kasi sabay-sabay, una, umiikli ang quadratus lumborum. Tapos dito naman, sa kaliwang bahagi, nagiging maikli ang latissimus dorsi, intercostal muscles, at serratus anterior. Sa ganitong paraan, mas karaniwan ang scoliosis sa kanang panig kaysa sa kaliwang panig. Anong dapat gawin tungkol dito? Alin sa mga ehersisyo ang pinakamainam gawin para maibalik ang ayos ng quadratus lumborum? Malalaman natin sa susunod na episode. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan.